Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y maghanda na at in 5 minutes tayo po'y magsisimula na. Amen. Galing po ng tira nyo. Hallelujah! Amen! Tayo po'y tumayo na po lahat at tayo po'y magpasapanalangin. Hallelujah, Lord God. Our Father God in heaven, we praise you, Lord. We honor you, Jesus. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this day, Lord God. That we believe, Lord God, that this is the day that you helped me. We are so grateful.
day in the service, Lord God, that your love never fails, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for everything. We give you all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Let's remain in the spirit of worship and honoring our only one God, the Father, and our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. And as we go to the communion, let us all be reminded of what our Lord Jesus Christ has done. What has He done on the cross? And remembering that our Lord Jesus Christ, our Savior, He is the bread of life. And those who are be drinking of His water will not be thirsty, because He is the river of life. Hindi niya po tayo magkukulangin. Kaya as we celebrate His goodness and His love, sa pamamagitan po ng tinapay at juice na ating pagsasaluhan, let us all examine ourselves and come to the Lord, because our Lord God can make us worthy, because His word is active and alive. And He said on His word, come to me whom you are heavily burdened, and I will give you rest. Kaya tayo po inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa atin. Hallelujah. O maraming Diyos, maraming salamat po, Lord, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord, kasama po ng mga inyong mga pinabanal, Panginoon, ay kami po lumalapit po sa inyo, Panginoon. O Lord, forgive us, O Lord God, for all our shortcomings, Panginoon. In our words, in our actions, in our thinking, Panginoon. O Lord God, nakasakit po kami ng aming kapwa. Nasaktan po namin kayo, Panginoon, sa aming mga nagawa, O Lord God. Lord, have mercy on us. Lord, sabi niyo nga po, Panginoon, ang inyong pong grasya ay sufficient, O Lord God. Kaya sa mga bawat pagdadaanan din po namin, Panginoon, O Lord God, sa mga mabigatan na aming nadala, Panginoon, O Lord, we know that hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. What you have done on the cross, O Lord Jesus, finish it all, Panginoon. Tinapos nyo na nga po lahat, Panginoon. Dala po ng inyong pagpako sa krus, O Lord God, ang kagalingan, O Lord God, pagpapala, Lord. At sabi nyo nga po, kami po'y nasa bagong tipan, Panginoon. O Lord, sa aming pananampalataya, Panginoon, kami inyo po pinagalingan. Kami ay inyo nang iniligtas. Sa kamatayan. Kaya thank you, Lord God. Thank you for that eternal life, Lord. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, Panginoon, na siya pong nananahan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pagmamahal niyo, Panginoon. At sa amin pong pag-alala ng inyong kabutihan, O Lord God, pagpalain niyo nawa, Panginoon, at tinapay at inumin na ito na aming pagsasaluhan, O Lord God. Tanda ng iyong pong ginawa sa krus. Maraming salamat po. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
praise you, Lord Jesus. Thank you, Panginoon, sa inyong pong blood na inyong ibinuhos para sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Maaari na po natin siyang ibigay. Purihin ka, Panginoon, o Ama naming Diyos sa langit. Sa inyo po ang kalwalhatian, kapurihan, magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Maaari na pong pumupo ang lahat at manatili po tayo sa diwa ng pagsamba at habang inihahanda po yung panoorin silence and tunay natin ang buti ng Panginoon. Di po ba mga kapatid? At walang makakapagpigil sa atin sa pagpupuli sa Panginoon. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hinihintay po natin ang ating guwapong pastor. Na patuloy na ginagamit ng Panginoon. This is the day that the Lord has made. Amen. Amen. Masaya po ba ang lahat? Amen. Bakit? Amen. Lahat po ba ay pinagpala? Amen. Say hallelujah. Good morning, everybody. Good morning, Pastor. Well, are you all blessed? Yes. Are you happy to see me? Yes. Sige, I believe that it's a blessing na makita-kita ulit tayo because it gives that reason or it shows us na talaga napaka-faithful ng Lord sa buhay natin, di ba? Naniniwala pa kayo doon? Amen. Alright. So last Sunday, I showed to you yung portrait ng mga musicians, ng mga singers. Nakita niyo ba yun? Right. Ngayon, we're not there. Nasa ibang lugar tayo, so wala akong portrait. Wala yung picture ng mga singers. But, sabi nga kahit saan tayo, hindi tayo papapigil para magamit ng Panginoon. Tama po ba? And lahat kayo dyan ay nagpapagamit ni Lord. You know, even you're just there to attend, you're sitting down, you are also allowing yourself to be used by God. Kasi ang inyong presensya, ang inyong voice, ang inyong salita,
ang simpleng hi, simpleng hello, ang simpleng kamusta ay nakakalakas sa inyong mga kasama dyan. Diba? So, continue in the Lord, mga kapatid. Alright? Don't think na kayo ay wala akong ginagawa, wala kayong nagiging part, hindi kayo nagiging part sa ministry. No, you are always a part of God's work if you always allow yourself just to be used by God. Amen? So, last week, we talked about wow, galing sabay-sabay. I like it. Right, nothing is too hard. Right. Now, because nothing is too hard, ibig sabihin, tayo ay mga matatagumpay na mga Kristiyano. Tama po ba? Yan. Dahil tayo matatagumpay na Kristiyano, may mga ilang katanungan lang ako sa inyo muna. Number 1, anong tawag sa ibon na mahiyain? Alam yun. Alam mo makahiya eh. Ang tawag sa ibon or ang tawag sa bird na mahiyain ay introvert. Ito, anong tawag sa malungkot na pare? Ang tawag sa ginawa nyo holy water, ginawa nyo holy water. Ang tawag sa malungkot na pare, syempre pag malungkot, yan, malamang depressed yan. Diba? Depressed. Pag malungkot, baka depressed. Ito, last na. Anong insekto ang walang gilagid? Ayan, tayo biology. Anong insekto ang walang gilagid? Ipis. Ang insekto na walang gilagid, at tawag dyan, langgams. Okay, alam mo na? Alright. So, sabi nga natin last week, nothing is too hard for our God. Amen? Nothing is too hard for our God. Totoo ba? Naranasan niyo ba itong linggong ito? Itong 7 days na talagang nothing is too hard. Okay, God? Amen. Amen. God is good. So, basahin natin sa 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17, verse 45 to 47. Verse 45 to 47. Pasensya na kayo, parang may konti akong sipon ang ginawa kasi dito tuloy eh. Yan. Pwede na kayo? Verse 45. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin." But, uso na pala yung yung gelatin, javelin. Kala ko uso na yung flavored javelin. "But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear
that the Lord says, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Yeah. Alam niyo ba kung sino nagsalita nito, mga kapatid? Hello? Sino makakahula kung sino ang nagsabi nito? No, that is David before he was king. Binatilyo pa siya dito. Alright? Sa duda ko lang, nung sinabi niya to, yung itsura niya at yung pagkapisik niya ay katulad ko ngayon. No? Ako ngayon. So, nakikita ko talagang napakagwapo ni David. Nakikita mo. Meron akong nag-iisang supporter dito sa Karabi. Mamaya na doon. Alright. So, this is David who has said this. Because lahat tayo, sino ang tinutukoy niya na gagawin niyang carcasses? Sino yung sinasabi niya papatayin niya? Si Goliath. Si Goliath ay isang malaking kalaban. At alam natin yan ay isang parang mountain natin. Challenge natin sa buhay. Diba? Sino ba dito may mga Goliath sa buhay? Okay, tuloy sa katabi nyo. Yung internal lang, di ba? So lahat tayo may mga Goliath sa buhay. Alam nyo, si Goliath, hindi lang siya nakaharap. Hindi lang siya parang nakaharap na nakatayo lang. Kung babasahin niyo yung buong Samuel chapter 17, yung dalawang sundalo, yung tropa ng mga sundalo, Philistine at Israel, sila ay naggawa ng linya, yung gamit ang spada o stick, maggagawa ng linya sa ground, at doon sila. Para yan ang linya nyo, ito ang linya namin. Yan ang teritoryo nyo, ito ang teritoryo namin. So, ang mga sundalo nasa behind that line. Para sige, there kayo, tawid kayo sa linya ko. Yung kabila naman, sige, there kayo, tawid kayo sa linya ko. Ganun. Si Goliath, hindi lang siya nakatayo. Ang ginagawa pa ni Goliath, siya ay tumatawid sa buhit. So, talagang siya, nambubuli talaga. Diba? Dito daw dito ang nambubuli. Ay, mali. Sino pa dito ang nabuli na? Amen. Sino yung nambubuli? Pero lahat tayo ay yung mga challenges na hinaharap natin, it's not just standing in front of us, but sometimes it's taunting us. It is scaring us. It is trying to push us away from where we should stand. Diba? Kaya bilang Kristiyano, dapat alam ninyo kung saan dapat kayo nakatayo. Alam niyo kung saan kayo nakatigdig. Diba? Last Friday, the Bible study, si Andrew nag-share, he talked about forgiveness. Diba? If you understand the principle of forgiveness, then that's where you should stand. Then the challenges sa buhay natin, kasi mga nananakit sa atin or nanakit sa atin, it will really push us to not forgive. But if you know your position in the Lord, then you will stand firm. Hindi ka magpapatinag, hindi ka magpapatulak. Diba? So, dapat sa buhay natin, mayroon tayong ganong paninindigan. Alright? Lalo na, if you know where you are, if you know who you are, you should stand where you should stand. Okay? Kaya maganda, ang mga salita ng Diyos o prinsipyo ng Diyos ay gawin natin prinsipyo din natin para mas magiging founded ang ating tatayuan. Amen? Alright, now, what I want to share lang to you today is, ano pa yung naging sikreto ni David upang matalo niya ang Goliath sa buhay niya? Matalo ang Goliath natin sa buhay natin. Diba? He had this thing in him kung saan kahit si Goliath, hindi siya natinag. Kung babasahin natin yung 17, hindi siya natakot eh.
Yung mga sundalo Israelites, natatakot pag nagsasalita, pag humahakma, pag tumatawid sa guhit si Goliath, napapatras sila. At walang sila, mga experienced soldiers ito. Pero wala silang magawa. Takot na takot sila. Pero si Goliath, si David, hindi siya na-shake. He is there, founded. Diba? Ano ba yung meron si David? Right? So, tingnan natin ito. So, narinig niya, naglalakad si David, naghatid ng pagkain. Si David kasi, siya yung grab or lala move nung panahon na yun. Siya yung deliver ng pagkain sa mga kapatid niya. Diba? Nagpunta siya doon, tapos pagdating niya, narinig niya yung mga pambubuli ni Goliath. Yung mga tao, mga sundalong Israeli, natakot, pero siya, pagdating pa niya, ano ba problema ito? Sino ba ito? Ano ba kapalit pagka binanata natin ito? Pag binanata ko yan. Alright? So to the point na nakarating kay King Saul, yung kanyang tapang. Diba? At sabi niya na, ako na lang lalaban dyan, Sir Saul. Sabi ni Saul, ay, hindi mo kaya, hindi ka pwede, maliit ka, hindi mo kaya. Sabi dito sa verse 34, yung same chapter, verse 34 to verse 37, sabi doon, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both lions and bears. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Kaya sabi ni Saul, nakonvince siya, go, and the Lord be with you. At you will see here yung pinaggagalingan ni David kung bakit hindi siya natitinag. Okay? So, I'll start with this one. Number one, doon sa unang binasa natin, sa verse 45 onwards, bakit na ba nanalo si David? Tanong ko lang mga kapatid, gusto nyo ba maging matagumpay kayo sa mga gulayan na buhay nyo? Amen. Alright. So, unang-una, sa binasa natin, si David, he declared victory bago pa siya lumaban kay Goliath. Alright? So verse 45 to 47, talagang dineclare niya ang victory. Sabi niya, pumunta ka dito, dala mo sword, spear, javelin. Wala ko, ang dala ko pangalan ng Diyos. Di ba? Ito pa, ang pangalan ng Diyos na dala ko, yun yung nilalait mo. Iyari ka, double dead ka, Goliath. Di ba? This day, the Lord, yun ang declaration, this day, sa verse 46, this day, the Lord will deliver you. Tapos na ba yung laban nito? Di ba? Kausap pa nga niya si Goliath eh. Tama? Amen? Amen. Amen. Alright. Pag ko kasi kayo makita, kaya hindi ko alam kung narinig na ako eh. Amen, di ba? Bago pa nangyari ang laban, sinabi na niya, ngayon, i-deliver ka ng Lord sa akin. Okay? Tapos, I will strike you down, puputulin ko ang ulo mo, at ipapakain kita, yung bangkay mo, ipapakain ko sa mga wild animals. He declared victory over Goliath. Nagagawa ba natin yung sa buhay natin? Minsan, pag dumarating ang Goliath, instead of declaring victory, ang nade-declare natin ay what? Yung hindi natin kaya, malabo, mahirap, di ba? Yung mga
Yung mga bagay na, kasi the more tayo mag-focus sa mga bagay na hindi dapat ay fokusan, yun ang ating nakakamit. Amen? Nakarinig na ba kayo? Di ba sino yung may mga parapol sa company nila? Yung mga may parapol? Sino dito nakaranas? Pag Christmas, may parapol yung company. Meron ba? Amen. Okay. Di ba minsan ang mga prices, totoo ba? May yung ibang company, lalo na pag malaki yung company, ang mga prices sa raffle is TV. May ganun ba? Yes. Magaganda, di ba? Yeah. Tapos ano yung pinakamaliit na price? Ha? Ano yung pinakamaliit na price na nakukuha natin? Kahit yung mga pinamimigay? Electric fan? Payong? Toaster daw. Di ba? Toaster daw. Ano? Toaster daw. Toaster. Alright. So, sa iba nga, dito sa Pilipinas, minsan ang pinakamababang o pinakamaliit na price is payong. Di ba? So, from TV, microwave, refrigerator, tapos yung pinakamaliit, payong. Yeah. So, you can see, kapag ikaw yung empleyado at umaasa ka na manalo, kadalasan, sinasabi ng mga empleyado ganito, ako, sana, kahit ano, mapanalunan ko na, wag lang ang payo. Yeah? So, paulit-ulit ko sinasabi yan, kahit ano na mapanalunan ko, wag lang ang ano nasa isip mo parati? Anong sinasabi mo parati? Ano makukuha mo? Yes? So, dahil parati ka nakafocus doon sa mga iniisip mo at sinasabi mo, yun ang makukuha mo. Gets? So, kapag mayroong gulayan na nakaharap sa atin, tumatawid sa guhit, binubuli tayo, tinatot tayo, tinatakot tayo. Ano ang tendency na sasabi natin? Naku, baka maapakan niya tayo, baka makuha niya tayo, baka mapatay niya tayo, baka malugi tayo, baka masaktan ako. So lahat ng iniisip mo, sinasabi mo, na-declare mo, ay siyang nangyayari. Alright? So ang ginawa agad ni David is this. Ang ginawa ni David is before anything else, bago ang lahat, bago siya nakipaglaban, bago siya naglagay ng bato sa kanyang slingshot, nag-declare na siya agad. Sinabi na niya yung gusto niyang makita. Sinabi na niya yung kayang gawin ng God para sa buhay niya. Sinabi na niya yung kayang gawin ng God kay Goliath. And that's why he says in verse 46, "To this day, the Lord will deliver you into my hands." Amen. Sino ulit ang may mga Goliath ngayon sa buhay natin, hinaharap? Pakitaas ang kamay, kaya di mo nakikita. Now, tell your Goliath right now. Tell your Goliath right now. This day, the Lord will deliver you into my hands. And I'll strike you down and cut off your head. In Jesus' name. Yeah. So, if you are facing that, sanayin natin ang sarili natin and we speak victory before even the battle happen. It's a physical. Because your mind should always be focused and placed on the battle has been won already in that spiritual. Diba? Kaya niya. Kaya ng Panginoon. So, that's number one. We should always declare victory, even before
we face it. Amen? Okay po ba mga kapatid? Number 2, dito tayo madalas din nag-fail. Si David, ang confidence niya is rested sa past experiences niya. Okay? Sa binasa natin sa verse 34 to 37, bakit ang lakas ng loob ni David na labanan sa Goliath? Sabi nga kay King David, ay kay King Saul, nag-aalaga ako ng tuupa. Napatay ko ang mga bear at lion sa pagpuprotect ako sa mga tupa. Maaaring mas malaki si Goliath at mas maliit ang lion at bear. Si Goliath may armas. Ang mga bear wala silang hawak na armas, kundi yung pangilang at upo. Pero, kung paano ko sila napatay, kung paano ako niligtas, itinawid ng Diyos sa mga maliit na lion na yon, sa mga maliit na bear na yon, compared kay Goliath, ganon din ako na ililigtas at itatawid ng Diyos kay Goliath. Sa buhay natin, be honest. Can you really testify na wala pang kahit isa ginawa ang God sa buhay natin? Di isa. Wala pa bang ginagawa? Wala pa bang sinasagot ang Lord sa mga panalangin natin? Kahit isa. Sa mga problemang hinarap ninyo, ni isa ba, wala pa kayong natatapos o nalalagpasan? Kahit isa. Maraming na, Pastor. So, if you have seen and experienced ang mga ginawa ng God sa buhay ninyo, pag mayroon dumating na Goliath sa buhay natin, ganon din ang gawin natin. Maging confident tayo. Amen. Parati natin balikan ang mga ginawa ng God sa buhay natin. Amen. Diba? That's why David was very confident because baon-baon niya ang mga experiences niya laban sa Goliath. Can you really say, di ba, nagpe-pray tayo ay nag-worship, tayo ay we always say, thank God. Why do you thank God? Di ba? Why do you always come to church? I'm sure you come to church because you have experienced God. Amen. Not only because you need God. I know we all need God. But what keeps you going to church is because you have experienced Him. Amen. Diba? At dahil naranasan niyo siya, patuloy kayo sa Panginoon because you have seen how He has worked in your life. And actually, dahil papatuloy kayo kay Lord, hindi nyo nakakapansin na may mga gulayan na pala kayo napugutan. Diba? May mga gulayan na pala kayong napatay. May mga gulayan na pala kayong naipakain sa mga wild animals. Hindi lang natin minsan napapansin. Dahil tuwing may bagong gulayan tayo hinaharap, feeling natin, wala pa nagawa ang Lord. Wala ka tayo nalagpas ang gulayan. But I believe, lahat ng mga nakaupo ngayon dyan, yung mga magagandang kapatid at gwapong kapatid natin dyan. Lahat naman ng mga gwapo at magaganda, kumaway na. Wala akong nakikita eh. So, wala akong hindi ko kaya nakikita. Pero, I believe, diba, na lahat tayo ay meron na napagtagumpayan. So, I encourage you, every time na may challenge darating, always remember what God has done. Kahit small things. Amen. Okay? Dahil ang isang maliit na bagay, o ang isang malaking bagay, magsigurado din sa maliit na bagay.
Dahil si Goliath, hindi man yan bigla na lang lumabas sa lupa. Yan si Goliath, once, ay naging sanggol yan. Naging maliit yan. Amen? So, lahat ng ating dinadaan sa buhay, kaya natin pagtagumpayan. So, pag meron kayong Goliath sa harapan nyo, likod sa likod, tignan nyo, ay, ang dami ng ginawa ng Lord sa akin. So, ligyan nyo ng bato ang inyong slingshot at itapon nyo lang kay Goliath. Amen? Okay po ba? Right? Now, pangatlo, so meron tayo dyan. Number 1, David declared victory even before he fought Goliath. Number 2, may confidence si David because of his past experiences. Alright? Pangatlo, he knew na mayroon talagang 100% siya ay magtatagumpay dahil siya ay haharap kay Goliath in the name of the Lord. Hindi sa sarili niya. Amen? Hindi sa sarili niya. Haharap si Goliath, ay haharap si David kay Goliath na may tapang, na may kasiguraduhan na mananalo siya dahil siya ay lalapit sa pangalan, dala ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mga Christians. Amen. Pag tinawag na Christians, we are little Christ or we are followers of Christ. Amen? We know that the name of Jesus is very powerful. Do you believe that? Amen. Do you know that ang pangalan ng Panginoon ay very powerful to the point na even the witch or yung mga witches ay ginagamit ang pangalan ni Jesus as a formula sa kanilang mga dasal. That's how powerful it is. Alright? So, if you face your Goliath coming from the name of Jesus, then you are victorious. Amen. Okay? Kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, ano mang challenge niya, if you will fight the battle on your own, if you will fight Goliath, because inapi niya si Paulo, inapi niya si Alex, then we will lose the battle. But if we will face our Goliath, dala natin ang banner ni Jesus. You know, when we say we bring the banner of Jesus, or dala natin, o sumasakay tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, it's not para ginagamit ko lang siya as weapon, ginagamit ko lang siya. Ibig sabihin ganito, kung ano man yung prinsipyo ng Diyos, sinasakyan mo. Okay? Ibig sabihin, pag merong tao na nanakit sa'yo, nanlapit sa'yo, or sinaktan ng damdamin mo, or basta may ginawang hindi maganda sa'yo, and if you are riding in the name of Jesus, ang dinadali niya ay hindi ikaw, kundi si Jesus. Okay? Kaya nga sabi, alam nyo, kapag kayo ay nasa prinsipyo ng Panginoon, anong tendency? Tayo ay anong tawag doon? Yung anong ginagawa sa mga nag-share ng gospel? Yung ginagawa sa mga nag-evangelize. Pag napo-persecute tayo, hindi tayo ang dinadali nila. Ang dinadali nila sino? Pangalan ng Panginoon. So, what will happen is, na hindi ikaw ang personal na umaatake, hindi ikaw, tinatanggap mo na ang mga nagpe-persecute sa iyo ay hindi directly laban sa iyo, kundi directly laban sa Panginoon. So when you just stand and fight, dala ang pangalan ng Panginoon, definitely not. Pero let me clear, baka mamaya, manabulot tayo, in the name of Jesus! Hindi naman.
The point lang is, when we say battle, or we will fight with others, or yung tatayuan natin yung totoo prinsipyo, hindi yung pakikipag-away ka. Sabi nga sa Bible, our battle is not in the physical eh. Di ba? So, ibig sabihin, you don't take revenge into your own hands. You don't take, justify yourself into your own hands. You let God do it. Pag may nangyari sa'yo, let God do it. Let God do it. And then you will always win the battle. Look at, si Goliath, dala ang height, laki ng katawan, sword, spear, may shield. Hindi ko alam kung ano yung javelin eh. Siguro, di ba yun yung tinatalunan, tapos tumatalon, tapos babounce ka? Javelin? At trampoline pala. Oo. So, yun ang dala niya. Ang dala lang ni David, imagine nyo, if you want to imagine David, look at me now. Simple lang. Nakapolo lang. Nakapolo lang, wala ka dala-dala. Kasi wala ka dala-dala talaga. Hindi na nadala. Okay? Ang dala lang niya ay slingshot at bato. Yung bato, hindi pa yung design niya. Hindi pa yun yung galing sa workshop niya, tinalasan niya, hindi. Just, tatanap lang siya doon sa paligid, sa may ilog, 5 bato. You can really see that, oh, it's not really about patas. Di ba? Pag lumabang ka sa boxing, sa wrestling, di ba, may weight division, kailangan kasi patas. Pero, hindi eh. Yung laban ni Goliath at laban ni David, maliit. Maliit si David, so nakita talaga na it's not really about strength. It's not about how big you are, how strong you are. Di ba? It's about what name do you carry. Amen? So, remember, when you carry God's name, sure ball yan. Panalo ka. Gusto niyo ba panalo kayo? Sabihin nyo ka sa katabi nyo, pangalan ni Jesus lang. Yan. Now, pang-apat. So meron tayo, David declared victory before the battle. Confident si David because of his past experiences, yung mga ginamit ni Lord na experience sa kanya. Number 3, alam ni David na may kaya mananalo siya because ang dala niya ay pangalan ni Jesus. Pang-apat, mga kapatid, si David kasi, he has this habit. Na ito yung habit ni David. Sabi na siya ay shepherd, siya ay nag-aalaga ng mga tupa. Diyan pa lang, setting aside yung spiritual, he's been doing what Jesus has done. Jesus is our shepherd. Not only that, Jesus has also become the sheep. Okay? Number 2, spiritual side is, na-relate niya lahat yung nararanasan niya bilang shepherd sa spiritual. So, because of that, he had this relationship with the Lord. Because of that relationship, okay, yung faith niya ay lumakas. Nawa natin? So, ang ginawa ni David dito is what? He developed a strong relationship with the Lord by spending what? Time. Do you spend time kay Lord? Amen. How do you spend time kay Lord? Ha? Yeah, we pray, we read God's Word. Not only that, in our everyday life, let's always relate it to God. Right? Have you ever sat down? Sumasakay ng bus. Sumasakay pa tayo ng bus? Yes. Yeah. So, pag kayo ba nakasakay sa bus, sumasayaw kayo?
Kayo ba nagagano-gano ng mga basket, yung sa pinamalengke? Hindi, di ba? Ang tendency, pag tayo sumasakay ng bus, it's either pag puno, tayo ay nakatayo. Pag hindi puno, tayo ay tapos syempre, nakakaraman, pagka walang laman yung bus, nakatayo pa. So, syempre, tutupo tayo. So, have you ever wondered, or have you ever done this one na habang nakaupo kayo sa bus, nakatayo, and then you look at the surroundings, and then you see, wow, ang layo ng lugar ko. Kung nilakad ko ito, nakakapagod. Lord, thank you, no? Buti meron bus. Di ba? When you see an old lady walking, if you think she's really older than you have that, Lord, gusto ko pag tumanda ako, ganyan pa lang akong kalakas. So, hindi lang tuwing, I need to read the Bible. I need to pray. That's good. Tuloy niya. Pero, wherever you go, whatever you're doing, you always have that relationship with God. Amen? Amen. Amen. So, we have that relationship with God sa lahat ng bagay. Para lang tayo mag-on or mag-asawa. Diba? Na you always find, lahat na pag mag-asawa kasi kayo, napapansin nyo sa mga may asawa, halos lahat na pag-uusapan ninyo. Diba? Lahat ng bagay. Kami, Sister Abby, pag nasa kotse, pag may nakita kami magandang kotse, wow, I pray na magkakaroon tayo ng ganyang kotse. Amen. Tapos pag may nakita gwapo lalaki, Dado, ganyan ang kagwapo, oh. Wow! Diba? O, pag may nakita akong maganda, tahimik lang ako. Baka pagkakita ko sa amin. So, yan, naiyak tuloy ako. Ngayon pala, hindi na si Gia pala nagagalit. So, bigla na lang may kukurot sa likod ko habang nagdadrive. No. Tapos makakarating sa Hong Kong, magte-text na sila, Gape, si Lola, si Dada, si Abby. So, hindi talaga pwede. Okay. So, di ba lahat ng bagay na pag-uusapan nyo, kaya nagiging close kayong mag-asawa because you have that constant communication and relationship. Even with God, you might feel awkward sometimes pag hindi pa nararanasan, pero lahat na nangyayari sa paligid, you always relate it or reflect it with God. Amen. Amen? Pag may nakikita kayo, pag may nakita kayong ibong lumilipad, Lord, thank you. Dahil nakapalipad yung ibon. Kasi pag hindi nahanap ng ibon, ibig sabihin walang hangin. Hindi na makakahinga. Lagot. Diba? Or, eto lang, pag nasubukan nila ba, mga kapatid, mag-email lang kayo kung naranasan nila. Yung tipong pagising niyo ng umaga, pagbukas nyo ng wallet nyo, walang laman. Araw-araw, di ba? Araw-araw, pagising ko. Di ba? Sobrang empty, kahit ako, di ba? Pero, how will you relate to God? Lord, thank you. Kasi spacious yung wallet ko, ibig sabihin, pwede yung lagyan ng marketing. You see? Sabi nga, merong isa, may mama, naglalakad, may kape. Tapos, naglalakad siya, hawak yung kape, natabig siya. Di ba? Tapos natapunan siya ng kape. Ang tanong, sabi, bakit ka natapunan ng kape? Ang sagot ng isa, kasi nabangga ka. Why not look at the other side? Hindi kaya ka natapunan ng kape kasi may lamang kape yung baso mo. Kasi kahit nabangga ka, kung walang kape yun, matatapunan. Diba? So, looking at it, different things, and then connecting it with God, talking with God, relating with God, and then, mag-grow ang relationship ninyo. Alright? So, kapag may dumating ng gulayat sa buhay ninyo, wow! It's as simple as automatic na sa'yo, na hindi ka na magugulat, hindi ka mabibigla, because you know that God can always deal with it, and because you have learned
to always connect it with God na parating meron ko God, ibibigay sa'yo si Lord na wisdom. Amen. Di ba, pagka kilala mo ng isang tao, pag you're so related, so close, strong ang bonding ninyo, malayo pa lang, alam ninyo na. Pag lumalabas kami ni Sister Abby, or Gigi, you know, we go to gym Sister Abby because we want to look good and healthy. Right? Malayo pa lang kami, pag sige na iiwan, malayo pa lang kami, binubuksan niya na yung pinto. Kasi alam niya yung lakad namin, alam niya yung boses namin, alam niya yung hatching namin. Kaya minsan, gusto ko makasari si Gia ng doorbell, pero hindi na kasi bukas na yung pinto. Di ba? So, if you are familiar with God, kasi you always talk with God, yung maliliit na bagay, you discuss it with Him. You know, hindi ka na mabibigla pag may bulayat na darating sa buhay mo. Because sanay ka na. Sanay ka na hanapin agad ang wisdom. Sanay ka na makita agad ang message ng God. You know? And sometimes, pagka may gulayat sa buhay natin, hindi yan parating, ay, first commit ka naman. Sometimes it's God talking to you. God telling you something. Okay? Amen po? Amen! Alright, so, we develop that relationship. So remember these 4 things, mga kapatid. It's only 4 things. When you face a Goliath in your life. Declare victory before you even start the battle. Have confidence in your past experiences with God. Know that the name of the Lord carries victory. Okay? At pang-apat, you develop that strong relationship with God by always see everything as a chance to communicate. See everything as a chance to see how awesome our God is. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat dahil lahat tayo ay nagbibigay ng panahon tuwing linggo, andyan kayo parate. It just shows that you want to have that relationship with God. Amen. So, pag may gulayat na haharap sa inyo, sigurado yan si gulayat. Pag masarado, ay ahita ninyo, pugutan ninyo. Kaya nyo itumba yan. Sa dami lang iniwala ko na tayo ay mga believers of the Lord. Amen? Kaya, yun po mga kapatid, hope to see you soon. I think parating na sila mamaya, so makikita-kita na ulit kayo. We had fans in New York. Nagkita-kita kami doon. Kaya, we are happy to let you know. Anyway, God bless po mga kapatid. Let me pray for you. Tayo po ay pumikit. At yun po, let me pray for you. Lord, we thank you so much sa araw nito, Panginoon. We know, Lord, that you are always there to remind us, Lord, that we are like David. We may be small, we may be fragile in the physical, but you always remind us that you are there, that you are always in our hearts, in our minds, and in our life. So I declare, as we have shared today, Lord, that we will always declare victory before every battle. Lord, that we will believe in you. We will believe and look back on all the testimonies you have done in our life, so we can conquer every new Goliath sa buhay namin. And we know, Lord, that in your name there is victory. Amen. Remind us, teach us, Lord, to always spend time with you. Wherever we go, teach us that, Lord. Remind us. Because you are longing for our attention. You are always longing
Lord, for our praises for you. Thank you. Thank you for everything. Lord, I bless my brethren, their families in the Philippines. Protect them, Lord, sa heat wave na meron ngayon sa Pilipinas. Cover them with your most precious blood. And even our brethren sa Hong Kong, I speak blessing. I release the blessings of opportunities, the blessing of love, peace, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Bye, Pastor. God bless you. God bless you. Thanks to you.